everyone! Welcome to my YouTube channel. Bago ang lahat, please don't forget to click the subscribe button. I-ring mo na din ang bell para updated ka sa aking future uploads. I made this video especially sa mga engineering graduates na apektado nitong pandemic. Kung nasa ibang course ka, ipagpatuloy mo na din ang video na to. And I hope na sana makatulong ang video na to para maging isa kang ganap na professional. Ang i-share ko sa inyo ngayong araw ay base sa aking karanasan sa lahat ng exam na naipasa ko. Simulan na natin isa-isahin. Number 1. Formula or lecture notebook. 5 years in engineering, composed of mathematics, mechanics of solids and fluids, design and other professional subjects. Napagkadaming formula ang kailangan mong i-memorize. Kaya naman mas mainam na magkaroon ka ng sarili mong notebook at doon mo isulat lahat ng formula and other notes. Isort mo lang siya per topic, per subject. Although may mga formula book na available sa market, paminsan may mga formula pa rin na wala doon. Kaya habang nagre-review ka, doon sa notebook na yon, doon mo ilalagay lahat ng formula and other notes na ma-encounter mo. Para sa akin, mas madaling i-memorize yung sarili mong sulat. And starting day 1, consider that notebook as a part of yourself. Since college, from minor to major subjects, sinusulat ko muna bago ako mag-review. Effective naman, kasi ito yung technique na paulit-ulit kong ginagamit. Siguro, pasipagan na lang talaga. Besides, there's no room for any kind of excuses kapag gusto mo talaga makuha yung isang bagay. Writing down lecture notes is an old but yet still an effective way of learning. Number 2, start memorizing. 5 months is not enough to fully memorize all the engineering formulas na kakailanganin mo. Mas lalo na kung madaming formula ang hindi mo minemorize nung college. Napagkasakit kapag dumating ka sa point na nalimutan mo yung formula. Tapos, sa board exam pa. Mag-alat ka na din ng 1 month na ang gagawin mo lang ay mag-memorize ng formula. Huwag ka muna magpo-proceed sa problem solving. At huwag ka na din mag-effort na magsulat ng formula sa Manila paper at ididikit sa pader nyo. Kasi hindi mo naman yan madadala kung saan ka man pupunta. Isa sa pinaka-effective way of memorizing formula, i-memorize mo siya ng sunod-sunod sa kung paano nakasulat sa notebook mo. At para malaman mo kung kabisado mo na siya, gamitin mo yung dalawang method. Method 1, quick or topic recall. Pumili ka lang ng random topic. Then, i-dictate mo yung formula gamit ang isipan or ang bibig mo. Method 2, subject recall. Pumili ka lang ng random subject at isulat mo lahat ng formula per topic. Then after nun, i-check mo kung may mali or may kulang. Usually, ginagamit ko ang topic recall kapag meron akong spare time. Tulad kapag naliligo ako, kapag nagugas ng pinggan, pero mas madalas, bago matulog. Swak na swak to pang paantok. Number 3, problem solving. Dapat at least 70% ng formula ay kabisado mo na before you proceed sa problem solving. Sa anong subject ka magsisimula mag-review? Dapat, gumawa ka ng timeline mo for 2 months. And use one of these options. Option 1, subject after another subject. In civil engineering, that was mathematics, hydraulics and geotech, and design subjects. Option 2, alternate subject per day. And make sure na within 2 months ay mako-covered mo lahat ng subjects. Alin ang mas prepared ko? Option 1, para hindi kalat yung nire-review ko. Para nakapokus lang ako, subject per subject. Use reviewer books at huwag mong dadayain ang sarili mo. Just solve the problem without seeing the solution. Mark all the questions na hindi mo nasagutan and then review the solution. Before the day ends, sagutan mo ulit lahat ng may marks. Pero dapat masagutan mo na yon kasi nakita mo na yung solution before. Number 4, solve the passboard. 1 to 2 weeks is enough para isolve lahat ng passboard. Orasan mo kung gaano mo katagal sinolve and write your score per set of passboard. At mas mainam na mag-start ka sa latest year na available. It's okay na tingnan mo yung solution after mo magsagot per set. Okay lang din na hindi mo siya masagutan lahat sa unang try mo. After mo masagutan lahat ng year, sagutan mo siya ulit. But this time, dapat mas matas na yung makuha mo score compared to your previous score. Considering na nakita mo na yung solution before. Take note, huwag kang umasa na sa passboard lang manggagaling ang board exam. May mga pagkakataon na walang nanggagaling sa passboard. But, still it's a good thing para ma-practice ka na para ka na din nagbo-board exam. Last, number 5, enhance problem solving.
Kung merong enhanced community quarantine, meron tayong tinatawag na enhanced problem solving. Sa natitirang months before the day of your board exam, ang gagawin mo lang, magsosolve randomly ng mga problems. Pero dapat, mas level up na yung dami na nasasagutan mo at yung level of difficulty. Sa review center, ang tawag dito ay refresher course, na kung saan papasok kayo, bibigyan kayo ng set of problem, after the time, papasok si reviewer, then ipapakita niya yung solution dun sa problem. Isa talaga sa secret dyan, the more resources and the more problem you answer per day, much better. Dapat sa simula pa lang, seryoso ka na. Huwag kung kailan malapit na yung exam at saka ka pala magseseryoso. Dapat yung focus mo, nandun lang sa ginagawa mo. During my review days, naging habit ko na mag-uninstall ng social media accounts ko. Bigla na lang ako nawawala sa lipunan, hindi na nagpaparamdam. Then, biglang lilitaw na, uy, pumasa ka. This is for now at sana after this video ay simulan mo na mag-review. Kasi ito yung challenge sa buhay natin na kahit alam mong mahirapan ka, basta nandun yung eagerness mo, makukuha mo yan. Kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo siyang iwan sa comment section. Pwede nyo din ako i-email at kmabalay@gmail.com. Pwede nyo din iwan ang inyong email address sa comment section para pwede ko kayong senda ng e-files na meron ako na magagamit nyo. That's all for today's video and see you again for another vlog. Thank you!